lakas ng tama ng ads ng loan app na to ha. Anytime, anywhere. Financial help for all purposes. No interest on your first loan up to 4,000 pesos. Kung yun lang yung pagbabasihan mo, edi syempre parang promising siya, di ba? Huwag muna guys, kilalanin nyo muna yung loan app na to. Registered sa Securities and Exchange Commission, submitting entity din sa CIC, pero interest-wise, nako, baka sumakit lang yung ulo mo. Therefore, keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate here. I make videos about online loan platforms to give you guys right expectations or para makilala nyo yung mga online loan platforms na to bago kayo mag-download guys. For today's video, kilalanin nitong si Digido, which is legit kasi registered po sa SEC at nada-download either sa Google Play Store or sa iOS. But yung tanong, okay ba yung loan app na to? If hindi nyo pa siya nada-download, mas mabuti pa, tapusin nyo na lang yung video na to. Which, by the way, is not sponsored. It's based on my personal experience. Matagal na ako may account sa kay Digido, guys. Even nung dating cash pa siya. At ang dami kong na-observe. At dapat alam nyo yung mga to. At kung hindi pa kayo subscribe sa channel na to, please consider subscribing and hit that bell notification button para aware kayo every time may bago akong uploads. So, going back sa ating topic, which is Digido. Palagi ko pa rin nakikita yung ads niya sa social media. 4,000 daw. Up to 4,000, dati 10,000. The 0% interest on your first loan. Pero, wait, wag muna guys. Wag muna. Because for me, it's just a marketing catch. Anyway, pag nakita yung ad na to, pag click nyo yung install, ida-direct kayo sa Google Play Store. Pag na-download nyo yung loan app na to, syempre, if first time nyo, ito po yung mga lalabas. Only one valid ID is required. Sinasabi talaga niyang 0% interest fee online loan for your first loan app. Napaka-inconsistent kasi sabi niya sa ad niya 4,000. Tapos, andito pala is 10,000. Ayan, lalabas yung logo niya at lalabas nga yung 10,000. So, ano ba talaga? 4,000, 10,000. Pero yung maximum na pwede niyang ipahiram kapag matagal ka na, pag palagi ka na gumagamit ng Digido, is 25,000. Pero, guys, wait. Kasi sa taas ng interest niya dito, baka, nako, magkanda loko-loko na. Kung gusto mo pa rin mag-apply, syempre, ilalagay mo yung active mobile number mo dyan. By the way, guys, dahil meron na akong account kay Digido, pinatry ko sa friend ko para makakuha ako ng screenshot. Kasi gusto ko malaman kung may bago ba. Online pa rin yung lahat ng steps. And paglagay mo ng phone number, magpapadala po siya ng OTP. Tapos ang OTP, ganun pa rin. Meron siyang ipapa-agree sa'yo na nagko-collect daw siya ng information to do their KYC or know your customer na process para kapag-judge sila kung pautangin ka ba o hindi, ma-approve ka ba o hindi. So, kailangan mag-approve ka sa lahat ng yan. Sama na yung privacy policy niya. Click mo yung agree, otherwise hindi ka makakapagpatuloy. And pagkatapos mo mag-agree dyan, so hihingin niya yung location mo, ayun, kukolect na siya yung information. So yung mga tinatanggap niyang IDs is passport, driver's license, UMID, Social Security System, ID or SSS, TIN, PhilSys. And then ibibigay mo yung gender mo. Depende sa ID na ibibigay mo, lalagay mo rin yung ID number. After the personal details, hindi naman siya hihingi ng Facebook, pero kukuha po siya ng email address. May pa-survey kung ano ba yung purpose ng loan, what kind of expense this is, and then syempre hihingi po siya ng address. After that, hihingi po siya ng employment details, so just give it the closest answer possible. Hindi na siya hihingi po ng payslip, but hihingi po siya ng 2 reference, or pwede ka rin magdagdag more kung gusto mo. And then just click the next step. Now, pwede kang either magsabit ng bank or e-wallet. Pero kung sa e-wallet, dapat kung ano yung number na binigay mo, yun din yung number ng e-wallet mo. Kasi otherwise, siya na mismo yung nagsabi na baka magkaroon ng error kung hindi accurate yung number na binigay mo. So, kung wala kang GCash or wala kang e-wallet, mag-bank ka na lang. Pero dapat pag-isipan yung mabuti kung gusto nyo talagang ibigay ang bank. So, binigay po ng friend ko yung picture ng ID niya, front and back. Hingi po siya ng SSS verification to increase your chances of getting approved. Pwede mo yung skip. And then yung lumabas na offer, 3,000 pesos. Na free nga yung first 7 days lang. Pero kung 14 days, syempre may interest. Ito pa, 3,000. Pero wag na kayong umasa na buo yan kasi may kaltas yan. Pero napaka-confusing or napaka-misleading kasi sabi niya, mag-a-apply ka for 3,000, you also take 3,000. Nako, magugulat na lang ako guys, may bawas yan, promise. And then nakikita niyo yung prolongation fee sa baba, which is after 7 days. Yung prolongation fee na yan, yun yung interest. And this prolongation fee is 2%. So, kung gusto mo mag-extend, magbabayad ka ng interest. Ganun siya ka-sneaky, guys.
You can click the amounts below for the loan terms. Pag nag-click ka ng get money, hindi naman siya automatic na magsisend. Kasi may further verification pa yan kung kung first time mo. Na kung doon ka naman sa 14 days, syempre may interest. At yung 3,000 sa loob ng 14 days is 3,672. Grabe, ang taas ng interest nyo guys. Pero hindi mo yan matatanggap ng buo yung 3,000. So yung 3,000 na yan, na-offer nyo sa'yo, sabi niya 0% on your first loan, 7 days lang yan. And alam kasi ni Digido na it's normal na tendency na natin na pagkatapos magbayad, magre-reloan, especially pag nakita natin na tumaas yung offer. Kaya umu-offer siya ng ganito na 0% interest on your first loan na 7 days lang. Gusto mo lang talagang i-grab yung 0% interest, huwag ka nang umulit pagkatapos. Pero guys, nasa inyo naman yan eh. Decision nyo naman yan. So, yung friend ko, hindi po siya na-approve. And maybe because hindi niya binigay yung SSS. And meron siyang mga sinasuggest na partners na pwede mong itry while hindi ka pa approve kay Digido. And I don't recommend Digido at all, guys. Because ako, dati, 2.1% po yung interest sa akin. Ngayon, bumaba. 1.6. Pero per day yan ha. Per day yan. So, kahit na ayaw ko, gusto ko lang kasing matry siya ulit, nag-login ako guys sa account ko. And ayun, yung offer niya sa akin is maximum 13,500 na lang. Dahil hindi pa naman ako umabot sa 25,000, pero ayaw kong umabot ng 25,000 kasi ang bigat talaga niya guys. So may offer siya sa akin 30,500 and I can choose between 7, 14, 21, and 30. Ganun talaga pag second, third loan, succeeding loans mo, pwede ka ng 30 days. Pero remember, daily po kasi yung interest niya. So, kung pipili ka ng mahabang term, let's say 30 days, so times 30 days, times 1.6 din yan, or 2.0 sa interest. Kaya, say for example, maglo-loan ka ng 13,500 at babayaran mo siya sa loob ng 30 days, yung ibabalik mo, 19,980. Every time na magpo-prolong ka, babayaran mo po yung interest. So, mahal yung charges ni Digido, guys. And like I said, hindi mo po buong matatanggap. Dahil meron po tong kaltas na 6%. So, mabigat siya ha. And kung i-click mo naman, meron siya sa taas option na to increase your limit daw. And when you click that, hihingi po siya ng SSS verification. Which para sa akin, hindi siya talaga worth it na mag-share ng SSS information sa loan app na to. Hindi mo nga gusto yung interest niya pagkatapos magsasubmit ko pa ng SSS. But that's just my opinion. It's just based on my personal experience. Anyway, so hindi po ito automatic loan. Nag-loan ako guys ng 1,000 just to see kung buo siyang matatanggap. Kasi yung napaka-misleading eh. Oh, you take 1,000. Siyempre, kung normal kang tao, you would really interpret this or at first glance, mafe-feel mo na, ay, okay, buo. Pero tinake ko yung 1,000 payable in 7 days kasi alam ko naman whether it's 7 days or 30 days, 1.6 naman yung interest ko eh. So, kaya, full repayment after 7 days is 1,112. OTP ako kasi hindi naman siya automatic send. And then I click confirm. Natanggap ko is 940 after 5 minutes. So, binayaran ko siya kaagad. Pagbayad dito, you just need to generate the QR code. You click, login ka lang sa app. Punta ka sa details ng loan mo, i-click mo yung link dyan, lalabas yung QR mo, which you can scan to pay for it. Sa mga nagtatanong dyan, kung paano bayaran si Digido, napakadali po. Kunin mo lang yung reference number, makikita mo yun sa app. Or, magsascan ka ng QR. So, there are a few changes na na-notice ko kay Digido after my last loan. Because last time, sinabi ko kasi dun sa loan agreement nila na hindi po nakalagay anywhere dun na may bawas. Yung loan agreement, masisilip mo yan bago mo i-confirm yung loan. At ngayon, naka-indicate na. Pero confusing pa rin kung dun ka lang tumitingin sa dashboard. Kaya guys, basahin po yung lahat na nasa loan nyo bago nyo i-confirm. And dati, I promise, as in, pag-click mo ng link na yan, QR code lang talaga yung lumalabas. Ewan ko, ngayon, nilagay niya na yung lifetime ID. So, dali po magbayad ng loan kay Digido. Ayaw ko kay Digido, diba? Pagkatapos kong bayaran yung 1,000, gusto kong kunin yung interest niya kung 6,000 man yung ilo-loan kasi i-compare ko siya sa isang loan app na controversial din. Hindi ko syempre tinuloy kasi yun nga, ang taas-taas ng interest. So for the next 3 days, tawag ng tawag yung mga agents nila na i-encourage ka nilang mag-loan. And pag sinabi mo naman, ayoko mag-loan, hindi ko iti-take, sasabi mo, mag-ano sila, magsa-survey sila. Kakausapin ka nila kung bakit ayaw mo i-take yung loan. Sayang kasi daw, approve na, ganito. Mamarketing sila.
So, obvious na nga na hindi tinake yung loan. Wala na kami pakialam dyan kung hindi tinake yung loan. Decision yan ng borrowers, kaya huwag kayong makulit. So, ayun, for 3 days, tawag sila ng tawag, tapos nag-text sila, tapos nag-i-email sila, sabi, did something happen? Yes, something happened. I changed my mind. Yun yung nangyari. So, I'm not gonna recommend Digido. And never nyo ako makikitang maglalagay ng link para mag-apply kayo dito kay Digido. Yung importante sa akin is mabigyan ko kayo ng tamang expectation sa mga online loan platforms na to. So, kung hindi pa kayo subscribe kayo sa channel na to. Hindi ko naman sinisiraan si Digido. I'm just being honest that 2.1% per day is ridiculous. Siguro kung gawin niyang 15%, like yun, 15%, yun lang yun, walang bawas. Siguro okay pa siya. 2.1% per day is just way too high, guys. Parang para sa akin opinion ko lang to. Predatory siya. Kaya dapat natin pag-usapan yung mga ganito. Kasi hindi po biro yung pag-uutang sa mga loan apps na ganito. Pero again, nasa inyo po yan. Yung importante, alam nyo kung ano yung pinapasukan nyo. So, that is all for today. I hope meron kayong natutunan. I'll see you on my next vlog. Bye!